Uso pa ba ang virginity? Tingin nyo! Hi everyone! I'm Ana P. Santos. Welcome to Sex and Sensibilities, kung saan natin pinag-uusapan ang sex and sexuality na walang bahid na judgment or shame. Honest lang! Tawag nga namin dito sa Rappler, this is the sex education that you always wanted but probably didn't get. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na matagal ng bahagi ng mga usapan tungkol sa sex. Virginity o yung pagiging walang karanasan sa sex. Malamang, dalawa ang madalas na tanong pag pinag-uusapan ng virginity. Unang-una na yung, virgin ka pa ba? At pangalawa, uso pa ba ang virginity sa panahon na to na laganap ang pag-swipe left and right sa mga dating app? So, una, virgin ka pa ba? Besh, walang masama kung virgin ka pa o kung wala ka pang karanasan sa sex. Wala ding masama kung di ka na virgin. Nakabatay dapat ang desisyon na yan sa nararamdaman mong tamang gawin sa tamang panahon para sa'yo. Since we're on this topic na din naman, simulan natin baguhin kung paano natin pinag-uusapan ang virginity. Bakit ba sinasabi natin nawala ang virginity ko? O sa salitang Ingles, I lost my virginity. Bagay ba ito na pag nawala, talo ka? These are stereotypes that hurt both men and women. Yung ganitong usapin na may nawawala sa'yo ang nagka-contribute sa double standards na gender stereotypes at slut-shaming. Kapag ang mga babae ay hindi na virgin, tinatawag silang pakawala o haliparot. Pero kapag ang mga lalaki naman ay virgin pa rin, tinatawag silang loser. Ang mga ganitong double standards ang isang example kung paano nagiging sukatan ng isang tao ang virginity niya. Na para bang yun lang ang ambag niya? Imbis na sabihin na wala ang virginity ko or I lost my virginity o iba pang mga salita tulad ng popping the cherry, meron pa nga ako naririnig na binigay niya ang buong pagkatao niya. Sana ay tawagin natin itong unang karanasan sa sex. Yung first time, besh! Or when I first started having sex. Dahil hindi ito tungkol sa pagkawala ng kahit ano. Ito ay tungkol sa desisyon na nararamdaman mong tama sa tamang panahon para sa'yo. So ano, uso pa ba ang virginity? O mahalaga pa ba ito? Ikaw lang ang makakapagsabi niyan base sa iyong personal na paniniwala. Solid ang choice mo kung gusto mo maghintay bago magkaroon ng first sexual experience. Kung tingin mo naman ay ready ka na at alam mo na kung paano protektahan ang iyong sarili sa sexually transmitted infections or sa untimed pregnancy, at kung consensual ito, meaning pareho niyong gusto at vibing naman kayo, then solid din ang choice mo na yan. Ikaw ang masusunod. Walang mali sa pagiging birhen o sa pagkikipag-sex. Pareho itong personal na desisyon. At tulad ng lahat ng desisyon, nararapat tong respetuhin. Nagkakaroon kasi tayo ng problema kapag ginagawang sukatan ng isang tao ang desisyon na ito. Sana na-enjoy niyo itong episode natin where we create a safe and honest space to talk about sex topics tulad ng virginity. Ang virginity, remaining a virgin or not, is a personal choice. I will end by saying na dahil first time nga ito, lagi mo siyang matatandaan. Tulad ng lahat ng first sa buhay mo. Kaya besh, choose wisely. Sana you choose to gift yourself with the first time you will always remember because it was with someone who desired you, cherished you, and made you feel seen. I'm Ana, and this has been Sex and Sensibilities. Huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-iwan ng iyong thoughts o di kaya feelings sa comments. Hanggang sa muli, alagaan ang sarili, ang puso at ang katawan.